po, alamin naman natin ang iba pang detalye kaugnay ng mga bagong ebidensya na magagamit umano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa linya po ng telepono si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridol. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Morning Okay, so regarding this new evidence, Kong, gaano po kalakas ang bagong ebidensyang ito at maaari po ba itong maging game changer, kumbaga, no, sa impeachment case laban po sa Vice Presidente? Alam po niyo, malakas po talaga yung ebidensya na yun kasi yung po nga hindi pag-alalagay ng mga ari-arian sa SALN ng isa pong public official. Yan po yung isa sa mga batayan bakit po na-convict si former Chief Justice Renato Corona. So, ibig sabihin, kaya Vice President Sara Duterte, kung meron po siyang mga ari-arian na sa loob ng mahabang panahon ay pag-aari po niya at hindi po niya linista sa kanya pong SALN, ganun din po yung mangyayari po doon. So, ayan po yung bagong ebidensya na meron po tayo ngayon at hopefully within the week or hopefully within the day, ma-disclose po natin ano po yung particular na dokumento at ebidensya po nung pong mapag-aari ng ating pong pangalang Pangulo na hindi niyo po diniklara sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. Kung kailan at paano nyo po natuklasan? Yung mga umano'y ari-aria, yung mga hindi na-declare sa SALN po ni VP Sara. At ba't ngayon lang to inilabas ng prosecution panel? Well, nung po nagpipinal ho kami ng mga dokumento at ebidensya, no? So sinabi ho ng isa sa mga prosecutors, maganda ho magkaroon ng complete sweep ng lahat po ng mga opisina na meron pong tala yung pong opisina ito na mapag-aari ng iba't ibang mga individual. No? So, tinignan ho namin yung pong ahensya po na yon. So, pagkakita ho namin, meron ho talagang listahan ng pag-aari ang ating pong pangalang Pangulo at hindi ito nabanggit sa kanya pong SALN. And kung bukod po dito sa isyong ito, ano pa po yung nakikita po natin pinakamahalagang ebidensya at testigong iaharap po sa pre-trial? Sa pre-trial naman ho, at lahat po ng mga articles of impeachment talagang pupunayin po natin yung mga ebidensya at witness list and documents. Ano? Pero syempre, again, doon sa pinaka mabigat pa rin po, yung pong banta at yung pong hindi maipaniwanag na yaman, yun po talaga yung pinaka matitindi at pinaka mabibigat po na mga articles po na ipapresenta. Opo. Kung nabanggit nyo nga din po, it would be better if it would be disclosed during the pre-trial submission. Ano po yung mga inaasahan natin na magiging resulta sa ng pre-trial conference sa June 18? Well, siyempre, nabanggit naman ako natin na yung pong witnesses at document list na pipinalin na po ito. Pero siyempre, isa ho doon sa mapagpapasyahan din po yung sequence ng trial. No? So, ibig sabihin, ano ho ba yung order of presentation ng pong articles of impeachment? So, mapag-uusapan din po yan. At siyempre, makukuha din ho natin ano ho ba yung witness list and document list din ng pong kabilang panig. No? Dahil siyempre, dahil very general po yung kanila pong answer, in-expect ko namin na mas kompleto na po yung pong kanilang ilalatag na depensa batay po doon sa kanilang isasabi na pre-trial brief today. Meron po kasi mga usapin na nagsasabi baka daw po hindi matuloy itong impeachment trial na ito because kung titingnan po natin dun sa mga senator judges, magkukulang po sila doon sa itinakda ng konstitusyon na dapat 16 na 24 po sila doon, 16 na maaaring mag-convict. Ano pong masasabi niyo po dito sa maaaring suggestion po ni Senator Ping Lacson na payagan na lamang po yung mga nakakulong na senador na pisikal na lumahok sa impeachment trial? Dahil come to think of it daw po, mga 9 na senador ang nahaharap po sa iba't ibang kaso. Well, unang sunod, siyempre, malaya naman po yung Senate Impeachment Court na magpasya ho na kanila pong rules. So, ibig sabihin, kung papayagan po, ano ba, si Senator Jingo Estrada na humarap po at magpakita sa Senate Impeachment Court at papayagan ng Sandigan Bayan, wala naman po tayo magiging pagtutol po sa bagay po nito. They're free to make their own rules among senator judges po.
Maari po bang maipaliwanag po sa amin, Kongre, doon kung ito pong apat na impeachment o articles of impeachment ay kinakailangan na lahat po ito ay makonvict or masabi po na may kasalanan si VP Sara para po makonvict si VP Sara sa impeachment trial na ito? Or maaring isa lamang doon sa articles of impeachment? Tama po yun, no? Katulad dun sa nagdaan po natin karanasan sa impeachment trial po ni Chief Justice Renato Corona, sapat na po yung conviction sa isang article of impeachment, no, para matanggal po ang isa pong public official. So, siyempre, isa din po yan doon sa mga pagdidesisyonan po ng prosecution panel kung kailangan ba na yung pong apat yung ipresenta, no, sa Senate Impeachment Court or ilan na lang yung pong ipipresenta sa kanila po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bicol Sara Party List Representative Terry Redon. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.